Mayor Antaranas. Wow! Out of your local celebrity na leader, Mayor Eunice Babagoy na nagkakataging testimony about VP Lenny na nananiya pagsuporta bisang panahon ng asawa ni VP Lenny, si Jessie Robredo. Alright, Mayor Eunice. Kuan man mahudlong. Mahudlong. Balitaw. I'm very overwhelmed na nakikita naman kadadaon mo itong crowd. Oo, Mayor. Mayor. Namamaratak barahibo. Kwentuhan natin sila. Kaya namamaratak barahibo. Oo, Mayor. Nakita na ira na namamaratak mo barahibo. Istorya lang natin nila, Mayor, since we're waiting for our president. Kung kaya nga kami ni Mayor Cabael, we're the first two mayors in 2nd District to vocally, publicly express our support for VP Lenny's candidature. Yes. And I have been an avid fan. Hello mga kakambing and volunteers. I have been an avid fan of the late Secretary Jessie Robredo. In fact, in 2010, siguro nung time na yun, at 12, we went to Naga City, no? That was during the wake of our secretary, the late Secretary Jessie Robredo. Kami ni Mayor Cabael are actually kaya natin mayors. Ano na? Oo, Ako nandito na. Bibigyan na namin yung mga production. Ito na, mga sumalo. Thank you very much.
Ay, nakapalisyohan, hindi naman pili na parang pala sa ayaw. So, ako ninyo, para mga special na. Bangin may mga ito naman ini. Magandang hapon, Sama! Kumusta kayo? Hindi ba kayo naulanan? Ngayong hapon. Pero bago po ako magpatuloy, nagpapasalamat ako kay Vice Governor Angelica Gomez. Palagpakan po natin. Andito din po Governor Ben Evardona ng Eastern Samar. Nandito din po si Governor Edwin Ongchua ng Northern Samar. Maraming salamat din po kay Mayor Eunice Babalcon ng Paranas. Sino ba mga taga-Paranas dito? Ayan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din kay Mayor Renato Cabael ng Mochong. Sino po yung mga taga-Mochong? Maraming salamat sa pagpunta. Gusto ko din pong pasalamatan yung iba't ibang mga volunteer groups na nandito ngayong hapon. Alam ko po na ang nagpagod, saka nagtulong talaga para buuin yung hapon natin na to, kayong mga volunteer groups. Kaya maraming salamat po. Samar for Lenny Kiko. Samareños for Lenny Kiko 2022. Nasaan yung Samar Youth for Lenny Kiko? Kaya nasaan po yung Arangkada Katbalogan for Lenny Kiko? Maraming salamat PLR Katbalogan. RPC Samar. Nasaan po yung RPC Samar? Maraming salamat sa kanila. Nasa likod. Maraming salamat po. RPC Basay. RPC Santa Rita. RPC Pinabakdaw. RPC Calbiga. RPC Lechong. RPC Zabong. Para po sa kampanya natin. At ito po, kayo talaga yung nagpapaiba ng mukha ng kampanya ngayon. Alam niyo yung kinasanayan naming kampanya, talagang yung mga supporters naghihingi. Iba-iba yung mga uniforms nyo, iba-iba yung mga gimmicks. Sabi ko sa kanila, hindi lang sa hindi kayo bayad. Pero lahat yata kayo abonado pa. Pasensya na po. Pasensya na kasi alam ko na abonado ang karamihan sa inyo. Pero ito nga yung nakakapaganda sa ating kampanya. Di ba? Ang nakakapaganda
maganda sa ating kampanya, talagang lahat invested. Lahat talaga may ambag. Pero bakit kaya ganito? Talagay ko kaya kayo ngayon willing masyado na magpagod, na tumulong, gumastos kung kinakailangan, dahil alam nyo kung gaano ka-importante ang eleksyon ngayong darating na. At sinasabi po natin na ganito kahalaga yung eleksyon ngayong Mayo. Swam. Yun ba yun? Yun ba yun? Ayan. Alam mo, first time ko nakita na nakataas yung buhok ko. We fancy you, Lenny Sonbainin. Ayan, Madam Lenny, pa-picture ko, birthday ko ngayon. Lapit ka dito. Ayan. Happy birthday! Totoo bang birthday mo? Ayan, halika ka, halika lang. Ano po, doon tayo sa pipiliin at ipaglalaban ka araw-araw. May trust issues, pero magtitiwala kay Lenny. Mapindot para kang Lenny Kiko. Maraming salamat. Mama Lenny, you marcos my heart. Ito may hugot. Lahat dito for Lenny, pero nasaan naman yung for me? Baka meron mag-volunteer. May kalandi ang BBM supporter for Lenny. Ayan ha, assignment ko. Lenny gawan, Lenny gawan kita para maging presidente ko. Si Lenny at si Kiko ang tutupad sa mga pangarap naming mahihirap. Kung resibo ang usapan, parang SM ang galawan. We've got it all for you. Sa gobyernong tapat, walang sobreng katapat. Di galing sa nakaw. Singkit ako, pero mula sa katotohanan. Santa Ritanron, maghigugmaon, at maimo na maglalaon. Naintindihan ko yun ha, kasi yung Bicol napakalapit sa Waray. Sino may gawa? Ikaw? Tingnan mo, ang ganda. Halika, halika. Palakpakan natin. Ano pangalan mo? Ano yan? Mark? Bakit ka dito? Ang husay, diba? Ipanalo na natin to kung hindi magdadabog ako. Kaya dapat magkampanya tayo, ha? Kasi kung hindi magdadabog siya. Pinakwil na ako ng mama ko. BBM supporter. Kaya ipanalo natin to. Kakampanya na natin yung mama mo. Ito nga po yung exam results mo, ha?
sasagutan ko yung mensahe ko ngayon. Alam nyo, yung kalagayan ng Samar, hindi nalalayo sa kalagayan namin sa Bicol. Mamaya. Hindi nalalayo sa kalagayan namin sa Bicol. Pareho tayo parating binabagyo. Pareho tayo parang ang ipapangako ko sa inyo. Hindi lang nagpapangako dahil kandidato ako, pero isang bagay na buong buhay ko ginagawa ko na. Ang pangako ko, gagawin ko ang lahat para walang naiiwan. Gusto kong sabihin, yung mas mahirap yung mas malaki din yung tulong na binibigay. Bago pa po ako naging public servant, ako po ay abogado na ng mga mahihirap sa mahabang panahon. Yung aking inaabogado walang sa buong Samar Island, marami po kami mga communities na tinutulungan. Kanina lang po, dumaan po kami sa Gandara. Bago kami pumunta dito, dahil may community po doon na tinutulungan. Ito po yung mga reseryo ating sadya na yung mga communities na hihirapan, mabigyan natin ng tulong. Halimbawa po sa Salcedo, sa Barangkayan, una, nagpadala tayo doon ng mga multicab para pansundo ng mga eskwela na napakala sa kanila. Kaya ko lang po ito sa inyo kinikwento. Kasi ito yung mga proyektong ginawa namin nung ako po ay nasa Office of the Vice President, na kahit kaunti yung pera, basta sinisiguro na walang perang napupunta sa korupsyon. Basta po sinisiguro na ang gobyerno ninyo tapat. Siguradong mas maraming pera yung magagamit para sa panserbisyo sa ating mga kababayan. At ito po yung dahilan kung bakit yung tema ng kampanya natin, gobyernong tapat, angat buhay lahat. Dahil yung paniniwala natin, pag yung mga lingkod bayan natin, matitino, mahuhusay, unang-una yung pera, kahit kaunti, mas marami yung nagagastos para sa mga mahirap. Pangalawa, pagtapat ang gobyerno, ang tiwala ng taong bayan nandyan. At pag tumitiwala yung taong bayan, mas marami yung tumutulong para sabay-sabay paangatin yung buhay ng ating mga kababayan. Nung nakaraang pong pandemya, nakilala po kami dahil sa bilis ng tulong namin sa mga PPE, sa mga medical supplies, halos lahat na ospital sa buong Pilipinas. Pero bakit namin yung nagagawa? Dahil po marami yung tumitiwala sa amin. Na pag sila yung tumulong, yung tulong sigurado makakaabot sa mga gusto nilang tulungan. Ito po yung pangarap nating klase ng pamamahala dito sa ating bayan. Ayun na magiging matapat ako sa mga pinapangako ko sa inyo. At yung paniniwalang yan, yung dalawang yan, dahil nung piniwalaan niyo po ako bilang Vice President, sinunod ko yung mga pangako ko sa inyo. At gusto niyong marinig. Pero pag may nangangako ganyan, kailangan hingian natin sila ng resibo. Pag sinabi nila mahal nila kayo, dapat ang tanungin nyo, asan kayo yung nahihirapan kami? Pag sinabi nila, ayaw namin sa korupsyon, tanungin ninyo, ano yung ebidensya na ayaw nyo sa korupsyon? Kami po mahaba yung resibo namin. Ang isang resibo namin, COA na mismo ang nagsabi. COA na mismo ang nagsabi na malinis yung aming pamamalakad. In fact, sunod-sunod na taon, nakukuha po namin yung pinakamataas na COA audit rating. Alam ko po, ang solo parent para sa transparent na government, di ba? SLP, si Lenny President.
Bakit ganito yung pakiramdam nyo? Kasi tumitiwala kayo. At bakit kahit abonado kayo, ginagawa nyo pa din? Dahil mahal nyo yung ating bayan. Alam nyo na pag kayo tumaya sa isang mapapagkatiwalaan, hindi kayo mapapahiya. Pero ito po, meron pa tayong ilan? 44 days? 42 days bago mag-eleksyon. Meron naman akong hihingiin pa. Alam ko, grabe na yung pagod nyo. Pero meron po akong hihingiin pa sa inyo. Alam nyo naman na napakarami yung disinformation. Napakarami yung kasinungalingan. At pag meron po tayong mga kakilala na naniniwala sa mga kasinungalingan, huwag po natin silang aawayin. Dahil kadalasan, hindi naman nila kasalanan. Kadalasan naniniwala sila dahil yun lang yung kanilang nababasa. Pero pag tayo po lahat dito, eto, ang dami natin ngayon. Pag tayo lahat dito, sumubok na mangumbinsi sarili nating magulang, ating mga kamag-anak, kapitbahay, kaklase, na kung may pinapaniwalaan silang kasinungalingan, palitan po natin ang katotohanan. Tayo naman, di ba, meron dito fact checkers for Lenny and Kiko. Di ba? Tayo, ayan, Lenny muna bago research. Grabe, magpapagalitan ako ng teacher nyo. Pero ito po yung aking pakiusap. Marami na kayong pagod. Pero kaya pa ba natin in the next 42 days? Kaya pa ba natin mag-sacrifice at dietista for Lenny? Maraming salamat. Tinanggalan na ng sapatos at kiss ang degree ay tinapos. Tinawet ang dagat for Lenny. Ingat po pabalik. Zumaraga. Maraming salamat po. Ng summer, pag tayo ay umupo bilang Pangulo. Sinabi po nila sa akin na isa sa mga priority projects dito, yung pag-ayos ng Basi, Tukat, Balogan Road. Nakakala po, pinapangako na natin yan dahil alam natin nakakagaan nyo sa mga dala-dala nyong kahirapan. Alam po, singilin nyo ako. Pero ang pangako ko, pagkaupo natin, aasikasuhin na po natin. So, bayan for Lenny, economist for Lenny. Ang hinihingi ko pong tulong, hindi lang sarili ko, pero pati po yung ating Vice President, Senator Kiko, Panginoon, sa nakakanto natin. Yung ating pong mga senador, nandito po sila